Live, good morning! Once again, this is Coach Hans and welcome back po sa ating vlog. No? So, congratulations po sa lahat, sa mga kapwa natin affiliate kung saang parte ka man ng mundo. I know, no? Masayang masaya ka sa biyaya ng blessing. Yan. So, I'm once again nasa kalsada na nagdadrive, at para hindi po tayo mainit sa traffic at mainis na ikakasira ng ating araw, might as well share some information para lahat po tayo matuto. Okay? So, sabi nga, pag may traffic, may topic. So, welcome back po Aleano, and salamat po sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, just subscribe para wala po kayong and make sure to click the notification bell para wala po kayong mamiss na mga vlogs ni Coach Hans, vlogs while driving. Alright, so ano po mapag-uusapan natin? Our topic for today, mga ka-live good, yung tanong na tama bang bumitaw ako? Tama bang itigil ko ang subscription ko kay Live Good? So yun po yung pag-uusapan natin as we go along the way, no? Kung po may pupuntahan ng isang napaka-importanting meeting at I decided na mag-share, no? Kasi mas maganda ang mas maganda ang focus ko sa driving pag nag-share ako, nagsasalita ako, tsaka hindi pa ako inaantok. Anyway, I know guys, marami sa atin dumating dun sa point na halos gusto na nilang bumitaw. Dumating sila sa point na tinatanong na nila sarili nila, tama pa bang ituloy ko tong live good na to? Tama pa bang magbayad ako ng aking monthly subscription, $600, $590, whatsoever, or $9.95? Tama ba? Parang pag-aksaya lang to ng pera eh. Parang wala namang patutunguhan tong ginagawa ko eh. Parang gastos lang. Para akong ginisa sa sarili kong mantika. Yes, yan po ang mga sinasabi ng karamihan na medyo may pagdududa na, or yung iba ay bumitaw na sa kanilang Live Good subscription. Now, pag-aralan natin kung tama bang bumitaw ka. Well, first thing first, bakit po ba may mga taong umaabot sa ganong point na i-give up nila ang kanilang Live Good subscription? So, I'll name some of the factors based on my experience, no? Kung ano bang mga dahilan. Baka isa sa dahilan na yan dahilan mo, at may solusyon ba, no? Diyan sa mga dahilan na yan, para, no? This video is to actually help you realize what you're missing. No, hindi po kita kinokumbinse, hindi po kita ano tawag dito, hindi kita kinukulit, okay? At lalong-lalo na hindi kita pinipilit. No, ito ay para lang magbigay sa iyo ng kalinawan kung tama ba yung decision mo. At the end of the day, we are entitled to our own decisions in life naman, ano? Kasi at the end of the day, whatever will be our decision and whatever will be our future, whether maging successful tayo dito kay Live Good or mag-fail tayo ang responsable doon. Hindi po yung apply natin, hindi yung kumpanya, hindi po yung downlines natin. Okay? So, ano yung mga factors na yan, Coach Hans? Let's go straight forward. Well, number one na nakikita ko na pinakamalaking factor kung bakit po maraming bumibitaw. Number one, hindi talaga nila nauunawaan kung ano si Live Good, kung para saan si Live Good, at bakit nandito sila kay Live Good. Yun talaga eh. Kasi naniniwala ako sa taong tunay na naunawaan kung ano si Live Good, hindi sila bibitaw eh. Pag na-internalize mo yung konsepto, yung sistema ni Live Good, at kung ano ang kaya niyang i-offer sa iyo in the next 3 to 5 years, hindi ka bibitaw. Pag nauunawaan mo na mas magiging successful ka kay Live Good pag tinrabaho mo siya
kaysa maging abangers ka or maging waiter ka, o tawag natin mga spill waiters or happy subscribers. Wala pong masama doon. Pero pag tunay na naunawaan mo na pag kumilos ka, hindi ka rin bibitaw. Pag naunawaan mo yung benefits, no, yung kapalit na binabayaran mong monthly subscription, hindi ka bibitaw. At lalong lalo na pag naunawaan mo kung ano ang kayang ibigay sa ni Live Good, hindi ka bibitaw. Kaya maraming bumibitaw. Yung iba, sumali lang out of excitement. Na-excite sila kasi dumaan sa wall nila. Uy, ganito pala, pwede pala akong kumita ng extra in US dollar. Sali ako. Pero hindi talaga nila inuunawa. Marami naman dito. Well, one of the factor na rin na masasabi ko, no, na nag-contribute. Minsan malaki ang role ng taong nagpaliwanag doon sa sumali. Kasi kung ang paliwanag lang niya is sumali ka rito, wala kang gagawin, kikita ka, patay tayo dyan. Yan, kung gagawa po ako ng survey ngayon, at isa yan sa mga factors na ilalagay ko na possible reason, malamang yan ang pinakamalaking reason. No? So, isa-isahin uli natin. Ang tanong, ano ba talaga si Live Good? Si Live Good po ay isang negosyo. It's a subscription business. So, ibig sabihin, negosyo siya na may kasamang subscription. So, ibig sabihin, yung monthly subscription natin na binabayaran, 600, it's part of the business. Ibig sabihin, if there's no subscription, there is no business. Pag hindi ka nagsasubscribe, magfo-fall off ka dun sa matrix, and chances are, wala ka talagang kita kasi mawawala ka doon sa tinatawag na compensation program. So pag naunawaan mo na part ng business mo is yung pagbabayad ng monthly subscription, hindi ka bibitaw. Parang ganito, let's talk about SSS, Social Security System, na nagbabayad tayo para maging pensionado tayo. So kung nauunawaan mo na kailangan mo magbayad ng SSS para magka-pension ka, na kailangan mong mag-meet at least 120 monthly contribution or at least 10 years contribution, hindi ka bibitaw sa SSS mo. Kasi bakit? Kasi alam mo, pag less than 120 months ang binayaran mo, hindi ka magko-qualify sa pension. Tama? So parang ganito rin. Kinabukasan, halimbawa, magdadrive ka. Alam mo magdadrive ka, tapos nagpuyat ka, nag-inom ka, no? Kasi hindi mo alam kung saan ka pupunta. Mamaya bangin pala, mamaya sigsag pala. So bottom line, yung commitment natin gawin ang mga bagay na ginagawa natin, nakadepende talaga kung alam natin siya, bakit natin siya ginagawa. Tingnan mo, marami sa atin pinangakuan lang, kikita. Mali po yun. Ako, pakiusap po ha, wag po natin gagawin yun. Mali yun, para tayong nanloloko ng ating kapwa. Hindi po ganon ang programa ni Live Good. Okay? So, ang sekreto doon, no? Kung yun yung dahilan mo, kaya hindi ka na-excite gawin si Live Good, kaya pagsali mo parang wala lang, hindi mo alam where to start. Bottom line, lack of knowledge. So, kung lack of knowledge ang dahilan mo, may solusyon dyan. Aralin mo. Besides, available naman yung training sa mga ating YouTube account. Ang dami. Andyan yung YouTube ni Coach Tim, ni Coach Chance, ni Coach Fernan, Dreammakers Worldwide. Ang dami pa po. Hindi ko lang kabisado kung sino yung mga may YouTube account, pero ang daming available vlogs ni Coach Harold, ni Coach Santi, na pwede mong kapulutan ng knowledge na at the end magko-contribute. Kasi ang commitment ng tao, dumidepende yan sa lalim ng knowledge niya. So pag wala kang knowledge about something, wala kang commitment dyan. Pag wala kang commitment, wala kang action. Pag wala kang action, wala kang resulta. So yun. Number 2 reason na nakikita ko bakit may mga taong bumibitaw: lack of vision. Lack of vision, ito yung mga tao na hindi nila na-visualize, hindi nila nakikita kung ano ang naghihintay na maganda sa kanila in the next coming 3 to 5 years. Ang nakikita lang nila yung present. Ano yung present?
na nagbabayad sila ng monthly, pero hindi nila nakikita na sooner or later, no, pag tinrabaho talaga nila si Live Good, yung monthly na yan ay napakaliit kumpara sa kaya nilang kitain din monthly in the next coming 3 to 5 years. Hindi nila nakikita na si Live Good ay pwedeng sagot sa kanilang dasal na magkaroon ng magandang buhay, makabili ng maayos na bahay, sasakyan para sa pamilya, yung makapag-travel, yung magkaroon ka ng time freedom, financial freedom, yung mabago buhay mo, yung potentially maputol yung sumpa na kahirapan na minana mo sa kanunuan mo pa, yung potentially mabili mo ang mga bagay na gusto mo. It's not about the money, kapatid. It's what money can do for you and your loved ones pag sineryoso mo si Live Good. Gawa ka ng dream board, no? Tingnan mo ang mga best possible scenarios na pwedeng mangyari sa'yo. Kasi kung pag-uusapan natin yung worst scenario na pwedeng mangyari sa'yo, gumastos ka lang, magkano? 600 a month, no? That's 7,200 a year, no? Kung multiply by 5, that would be, hindi ko na makuha ang exact number, kayo na bahala mag-compute. But ang point ko, ilang 600 na ba ang dumaan sa kamay mo? Ilang 7,200 a year na ba ang dumaan sa kamay mo? Ano ang ibinalik? Then why not, no? Do it with Live Good. Kasi dito para ka lang nag-i-invest sa insurance, para ka lang nagbabayad ng SSS mo, na at the end will benefit you and your family in the long run. Importante po yung vision, no? Sabi nga I don't know kung tama tong quote na sasabihin ko, without vision people will perish. Hindi ko alam kung saan ko narinig yan o tama ba yan, pero totoo pag wala kang vision sa future mo, kung wala kang pangarap sa buhay mo, what's the use of living? Para saan ang purpose mo? Pwede bang nagmamaneho ka nang hindi mo alam kung saan ka pupunta? Pwede bang hindi mo alam ang direction mo? Most of the time, pag nagmamaneho ka lang tapos bahala na gang, most of the time either makanal ka, mabangin ka, o madisgrasya, mapahama ka. Bakit? Wala kang direction. So, in order for you to become successful kay Live Good, set your direction. Ano ba ang gusto mong mangyari sa buhay mo? Ano ba gusto mong mangyari sa 1 taon, sa 2 taon, sa 5 taon? Kasi by setting those vision or by setting those goals, no, yun yung target mo yun yung na-visualize mo na potentially pwede mangyari sa'yo pag tinrabaho mo si Live Good. Ang trabaho, it will only follow pag malinaw sa'yo yung destination mo o yung pupuntahan mo. It's not the other way around. Hindi pwedeng maging blessed ka na darating lang ang grasya sa'yo nang wala kang gagawin. Wala pong ganun. Okay? So ulitin ko, number 1, lack of knowledge. Number 2, lack of vision. Sige, pag-usapan natin yung number 3. Ano po ba yung possible reason bakit may mga bumibitaw sa subscription? Okay, number 3, ito po yung ito po yung tinatawag na leadership factor or upline factor, I would say. Malaki po ang role mo, no, sa success ng network mo or ng grupo mo. Minsan sa simula pa lang ng business, pag may mali ka nang nagawa, mali na ang ending yan, no? Halimbawa, mali yung pagpapaliwanag mo kay Live Good kasi hindi mo siya naunawaan. So ang alam mo lang, pag sumali, posibleng kumita, yayaman. Yun din ang ginawa mo ngayon. So para ka nagbigay ng false promises doon sa prospect mo na at the end hindi mo naman kayang i-deliver kasi ikaw mismo hindi ka nga nakakapag-recruit So what's my point? No? Kasama rin dyan yung relationship mo as an upline to your downline. Kasi guys, network marketing is a relationship business. Hindi po siya pera-pera. So dito magpo-prosper ka lang, mag-grow ka lang pag nakapag-keep ka ng magandang relasyon sa downline mo. Maalaga ka, nagbibigay ka ng wisdom, nagtuturo ka, kasama yan. Hindi porke sumali na sa'yo. Tandaan nyo guys magkaiba ang salesmanship sa network marketing. Sa salesmanship, madalas
Pag na-close ang deal, that's the end. Hanap na naman ng bagong benta si ahente. In network marketing, hindi po ganyan. When you close the sale, that's just the start. That's just the start of a lasting relationship. So ikikip mo yung relasyon mo. No, kaya malaki ang human factor, no, sa success and failure. Kasi marami nga, yun nga ang iba, hindi na nga nagtitraining. Dahil hindi sila nagtitraining, hindi sila na-expose. Bakit ba kailangan pagdaanan mo yung mga rejections? Bakit kailangan mo pagdaanan yung mga objections? Simply because you are being trained as a leader. No? Parang sa sundalo, bakit kailangan mo mag-training? Bakit kailangan mo mahirapan? Bakit kailangan mong mabaril sa training? Bakit kailangan mong lumoblob sa putik? Kasi nga, hinahanda mo ang sarili mo sa giyera. Kasi anything worst can happen to you during the battle. Kaya sa training pa lang, pinaparamdam na sa'yo ang mga worst case scenario. And that applies to network marketing. Kaya ka nagtitraining, hinahanda mo sarili mo. Kasi you are expected to handle hundreds to thousands to hundreds of thousands of people na magiging part ng network or matrix or downlines mo. So hindi siya pera-pera eh. So ibig sabihin sa network marketing, the more na lumalaki ang grupo mo or network mo, the more na lumalaki ang responsibilidad mo, the more na na-expose ka sa problema ng downlines mo. But that's just simply part of the process. Kasi pag hindi mo kayang i-handle ang problema ng 2 downline mo, ng 10 downline mo, hindi mo rin kayang i-handle ang daan-daan o libo-libong problema na paparating sa'yo. So kung takot ka mag-handle ng problema, takot ka sa tao, then I guess network marketing is not for you. No, kasi ang mga kumikita po talaga dito, yung mga seryoso na mga leaders, sila yung hindi takot humarap sa problema. Kasi iba't ibang, imagine mo, makakahalubilo mo rito iba't ibang klaseng members, downlines, iba-iba ang karakter niyan, iba-iba ang attitude niyan, iba-iba ang background niyan. So you will be dealing with a lot of people, lot of attitudes. That's why you are being prepared sa training. So tandaan mo yung human factor na involved sa network marketing. Kaya ang iba, pagpasali lang, pinabayaan, no? Hindi man lang tinuruan paano mag-encode, hindi man lang tinuruan paano i-open yung kanilang sariling account, and that's it. Akala mo ba hindi lang nagsasalita ang downline mo? Pero nag-iisip yan, tao yan eh, may puso at buhay yan eh. Akala mo pag hindi mo masagot ang mga bawat tanong ng downlines mo, okay lang sa kanya? Oo, okay lang yan, pero maghahanap yan. Tandaan mo, monthly ang contract natin kay Live Good. Pag yan nag-cancel ng account at lumipat sa iba, wala kang magagawa dyan. You get my point? So tayo, being an upline, pag tayo nandito na kay Live Good, kung mali yung ginawa sa atin ng upline natin na pinangakuan tayo na sasali ka lang, wala kang gagawin kikita, kamali na nga, wag mo nang ulitin. Kasi magbubumirang sa'yo yan eh. Okay na yung ikaw naging biktima, may solusyon naman eh, mag-aral ka, magpaturo ka, magpa-mentor ka. Ang daming YouTube videos, manood ka, magbigay ka ng commitment. Kasi at the end of the day, kung ano maging ikaw, yun ang magiging network mo. So if you have a network of responsible, duplicated leaders, it's because of you. Pero pag ikaw nagkaroon ng network, lahat walang alam, lahat umaasa lang sa spillover, it's also because of you. Because of you, my life has changed. Chill lang tayo guys. So, ulitin ko ulit, recap tayo ha. Lack of knowledge, lack of vision, human factor, or upline factor. Sige, ano pa po ang possible reason na nakikita ni Coach Hans? Bakit po ba may mga bumibitaw? No? Lack of patience. Ayan, lack of patience. Ano ba yung lack of patience? Nagmamadali. Guys, alam nyo ba? If you think about it, we are now, today is what? November 11, 2023, ano? We are now 825,000 accounts na. So we are approaching our first million. But that
first million members is from the entire globe, from the world itself, sa iba't ibang bansa, from 220 countries plus, 220 plus countries. If we're talking about the Philippines alone, guys, ilang million ba ang populasyon natin? No? So, imposible, no? Although ito, hindi ko po ito pinapangako pero alam naman natin na force matrix tayo. Ibig sabihin, wala talagang choice system kung di ilagay lang sa ilalim ng mga members na yung mga sasali at sasali pa lang in the future. At ako, sa totoo lang, ang napoforsi ko rito, we will be more than 100 million. Kasi ang lupit ni Live Good kung yung ibang members nga umabot ng milyon local lang, how much more si Live Good na global ready ang system? So we will be more than 100 million. Now itong tanong, saan mapupunta yung mga tao na yan? Sa ilalim natin. Kasi tayo yung sumali sa unang taon ni Live Good So what's my point? Tingin mo yung mga tao na yan later on, lalo na pag nagkaroon na tayo ng mga warehouses sa iba't ibang bansa, hindi sasali tao, knowing that they could earn dollars at the comfort of their home? Guys, grabe to, no? So malaking factor talaga yung nabi-visualize at nakikita natin sa future. So kung ikaw spillover waiter o waitress, abangers ka lang, o happy subscriber ka lang, nag-subscribe ka lang out of friendship, pero naniniwala ka, nakikita ka, that's fine. Hindi po namin kayo kukulitin, pero wag po tayong mainip. Minsan kung sino pa nga walang ginagawa, sila nainip. Apply, wala pa akong spillover 3 months na. Apply, wala pa akong spillover 4 months na. Guys, think about this. Magkano ba ang kita mo sa spillover? Pag nag-subscribe yan, you will be getting 14 pesos o 13 pesos. Sabihin na lang natin 14 sa bawat mas spillover sa'yo. That's fine, malaki yan in terms of numbers. Then instead of you waiting for that $14 to come, or 14 pesos rather, why not, habang naghihintay ka, nag-share ka ng video, nagpo-post ka, nagkukwento ka, nag-i-invite ka, kasi every time makapagpasali tayo, alam naman natin yan, $25 and $25 tayo. Guys, isipin mo to. Sige kung may 100 spillover, 100 spillover, multiply natin sa 14 pesos, magkano po yan? No? That's 1,400. Malaking tulong yan. 100 daan yan. Magkano ulit kita mo? 1,400 sa isang buwan. What if magpasali ka at araw-araw nakakapagpasali ka ng isang tao lang, isang araw-araw lang? Alam mo ba, that can give you an income, a potential income of 42,000 a month. Isa lang mapasali mo araw-araw. What if 5 ang napasali mo araw-araw kasi sobrang sipag mo? Then that can definitely give you a potential income of 210,000 pesos. So minsan hindi ko maintindihan kung nasaan yung utak natin. Bakit tayo nagtsatsaga sa kitaang barya? May option naman kumita tayo ng malaki. Well, it's part of given na yan, it's part of the process. Given na party kasi siya kitaan talaga. Well, that is absolutely true. Wala pong again, walang masama sa pagiging subscriber po. Huwag niyo pong masamain. Don't get me wrong. Walang masama. But if you think about it, sige, pagpalagay na lang natin na puno matrix mo in 3 years time or in 5 years time the most. So kung taka ng $2,000 or 100,000 pesos na lang, neto na lang natin yan in a month. Pagpalagay natin, kitain mo pa yan ng 3 to 5 years. O sige, 5 years na. Now, itong tanong ko, yung magpapasali kaya, yung mga nagre-recruit, yung mga nag-invite, yung mga namomrospect, magkano kaya ang kinila 5 years from now? Ano na kaya ang rank nila? Tama? At the end of the day, it's your choice. But at the end of the day, ang sinasabi ko, have patience, kapatid. Hindi yan nakukuha. Walang nakukuha ng madalian. Lahat nasa proseso, no? Basta ang point ko lang, kapatid, gusto ko lang ipaano sa'yo, napakaganda Live Good. Kailangan lang talaga maunawa natin. Now,
Ano pa po yung nakikita ko? So ulit, recap tayo ulit, ano? So, number 1, lack of knowledge. Number 2, lack of vision. Number 3, yung human factor, si upline or ikaw. Number 4, lack of patience. Number 5, yourself. Ayan, yourself, ikaw. Ikaw na may hawak ng manibela ng future mo. Your decision making, your critical thinking, malaki po ang magiging part ng iyong pagkapit or pagbitaw. Malaki po ang role mo dun sa decision making. So, before you decide to give up that monthly subscription, ask yourself, tanungin mo sarili mo, pag ako bumitaw sa subscription ko kay Live Good, what greatness can I achieve? Ano bang magandang pwede mangyari sa buhay ko sa pagbitaw ko kay Live Good? Magbabago ba buhay ko 5 years from now pag hindi ko ginoo si Live Good? If the answer is yes, then it's definitely your right to decide. But if the answer is no, at tingin mo wala pa ring mangyayari sa buhay mo, nahirap ka pa rin, kapos ka pa rin, baon ka pa rin sa utang, na walang magbabago sa'yo, dadagdagan lang edad mo ng 5 years, think about it. What if? No? Ask yourself, what if? No? Mangyari ang promise ni Live Good that by continuing your subscription, there is a potential and possibly gives you an earning beyond your dreams, or an earning sustainable enough na gumanda ang buhay mo. Kasi guys, remember ha, today is 2023. Sabi ko nga sa isang post ko, don't wait until 2028. Maniwala ka, 5 years from now, matanda ka na ng 5 years, pero ang buhay po hindi po padali ng padali, pahirap ng pahirap. So what if, isipin mo na lang ha, itong binabayaran mo ay parang nag-aalkansya ka lang, no? Sabi nga ni Robert Kiyosaki, pay yourself first. So what if itong ginagawa mo pagbabayad ng subscription is paying something for your future? Para ka lang nagbabayad ng St. Peter ng 5 years, para ka lang nagbabayad ng insurance ng 5 years, para ka lang naguhulog sa SSS mo in 5 years. Now, two things ang pwede mangyari sa'yo. It's either you become successful in 5 years, or you fail in 5 years, or wala mangyari sa'yo in 5 years. Now, doon tayo sa worst case scenario. What if walang nangyari sa'yo in 5 years? Magkano ang nawalang pera sa'yo? So that's 7,200 times 5. Sorry, hindi talaga ako magaling sa math eh. Magka-calculator talaga ako eh. Sige, i-compute mo na lang, ikaw mag-compute kapatid. But the point is excuse me. Ang point ko kapatid, yang nawalang amount sa'yo, pera lang yan. Kaya mo uling kitain yan. Besides, ilang taon ka na nawawalan ka ng 600 per month. Tama? Ilang taon ka na nawawalan ka ng 7,200 a year. Pera lang yan. At the end of the day, kaya mong kitain yan. Pero yung pagbitaw mo sa opportunity, dahil natakot ka na ma-scam ka, natakot ka na walang mangyari sa pera mo, na-scam, ito lang sasabihin ko sa iyo, what if yung mga nag-stay kay Live Good kumita after 5 years, gumanda buhay after 5 years, and I'm telling you, na-scam ka ng sarili mong maling paniniwala. Okay? So, it's up to you. No? Whatever your decision will be, ikaw naman yan. Pag ikaw kumita rito, ikaw ang bibili sa bahay, ikaw ang titira dyan, hindi ang upline mo. Pag ikaw nagkaroon ng sasakyan, ikaw sasakay dyan, hindi upline mo.
Kasi karapatan mo yan dahil ikaw ang nagdesisyon para sa buhay mo. Now let's look at the brighter side. What if, ladies and gentlemen, 5 years from now, dadagdagan ang edad mo, pagpalagi na lang natin 55 ka, dadagdagan ng 5 years, so retired ka na. Pero after 5 years, solid ang iyong matrix at kumikita ka ng 100,000 isang buwan. I mean, hindi ko na exaggerate ang numbers. Doon na lang tayo sa basic. What if pag retire mo at the age of 60, pensionado ka, pero bukod sa pension mo, may kinikita ka kay Live Good na 100,000 plus month by month by month by month by month by month hanggang sa matigok ka. Wag man. So anong point ko? Think about your 5 years. Okay? Think about yourself, your decisions in life. Grabe to. Okay? So I hope may natutunan na naman po tayo ngayong araw sa panonood at pakikinig dito sa vlog ni Coach Hans. Guys, again, busugin mo ang sarili mo ng tamang kaalaman. Yun lang talaga ang sikreto, nothing else. Walang sikreto. Okay? So once again, maraming salamat sa pakikinood, maraming salamat sa pagstay, and I'm looking forward na in the next coming years, 5 years, 3 years, whatsoever, pag nagkita-kita tayo, ang sasabihin mo sa akin, Coach Hans, thank you, kasi 5 years ago in 2023 napanood ko ang video mo that helps me realize na dapat pala hindi ko bitawan ang subscription ko kay Live Good. Thank you kasi dahil doon na-inspire akong i-keep siya. Thank you kasi 5 years ago nakinig lang ako sa training mo. Ito na po yung sasakyan ko, ito na bahay ko, nakakapag-travel ako, nagagawa ko ang gusto ko. No? So yun lang po ang trabaho ko, to inspire you, to help you realize things, being your upline, kahit hindi tayo magka-upline, kahit crossline mo ako. No? So once again, I will see you at the top. Okay? So God bless. Thank you for watching.